sa bawat mga natin. And it's so sad na as time goes on, yung po pag-celebrate natin ng Christmas, nawawala na po yung essence ng ating Lord. At nakakalungkot po na na-focus po yung bawat sa atin, especially tayo po mga OFW. So we wanted to have our family a very meaningful Christmas. So to the extent that we go overtime, we make an extra income just to give them this coming Christmas. So even we sacrifice ourselves, hindi po tayo makapag-celebrate, but just only to give to our family. Yun yung ang buhay ng other person. We are concerned about the welfare ng ating family. To the extent na tayo pagdating ng Christmas dito, kumakain lang po tayo ng kubos, kumakain lang po tayo ng yung sausaw, yung mga ginagawa sinagot ng tao doon. Pool, no? Mga magkano lang po yan. Then when we have a video call, tatawagin tayo ng mga gulang natin, ng mga anak natin, ng mga natin. Kamusta ka na dyan ate? Kamusta ka na kuya? And we can say, maligayang. Why? Not because kumakain po tayo ng food, not because kumakain po tayo ng kapsa o ng frosted. Because nakita natin yung family natin. Yeah, plenty of food in their table. Sapat na po yun. Kung sabihin po natin na okay tayo dito. Now, it's so sad. At doon po na-focus yung ating pong tradisyon. Nalimutan na po natin yung po talagang reason why we have Christmas celebration. 2 weeks from now, doon po darating December 25. At least, pagdating po ng December 25, we know how to celebrate Christmas in a biblical sense. We can still make our family happy, but at the same time, we should be joyful. Malaman po natin yung tunay po Christmas. Ang sabi po sa Isaiah chapter 9 verse 6, papasahin ko na lang po. For unto us a child is born, unto a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Pagpalain po ang Lord sa kanyang pinamamagitan. Ang title po natin, itong maliit na exhortation, The Gift. Regalo po. Talaga namang pagkarigalo pinag-uusapan. Pakita rin ang Christmas, andyan po yan. In fact, mamaya po magkakaroon tayo ng exchange gift. But just to feel the presence. Hindi po masama yung magregalo. At hindi po masama ito magkakaroon ng regalo. Wala po man po doon. But sometimes, yung po kasing meaning kasi ng giving, nalilimutan po natin kung ano po talaga. Anyway, we are giving a gift during Christmas. Pero dapat talaga yung pong celebrant ang siya pong binibigyan natin ng ating regalo. I remember, and I do believe makaka-relate po yung bawat sa po sa atin. Nung bata pa po ako, siguro way back 10 years ago. Malita ba, bata pa ako, ganyan din. Bakit tumatawa kayo? Ayun po na doon. So, ang lagi nasa isipan po natin, amin naman natin o hindi, yung ating ninong at ninang. Bata nila, hindi natin. No? Pagdating na noon, nanay, anong araw na? 24. Ay, 25, bukas ang punta tayo kay ninong tsaka ninang. No? Hindi po dahil si ninong at si ninang gusto nyo makita. Ano po gusto nyo malaman? Ano gusto nyo? Regalo. Yung po pinakano mo dyan. Kami po ng mother ko, naglalakad pa po kami. So sa aming lugar, papunta po doon. Taga Binondo po ako for your information. Pupunta kami nito doon, doon niya mga ninong at ninang ko. So pagdating po doon, no, reality, bibigyan lang po ako ng candy. Kaya during that time, candy po, maligayang ng mga bata eh. No? Pag nakatanggap ka ng candy, ayaw mo na rin tanggapin yung pera. So siyempre, kasama yung mother mo, naghihintay ng cash. At bubulong ka, kakalabitin ka ng lalim. Huwag ka mo kontento niya, may cash pa yan. So siyempre, tatabi ng ganyan, titingnan ko yung ninong ko. Sabi ng ninong ko, siguro nalaman niya na kung hinihintay ko. May mga madalas na pangyayari ko, na, wala si ninong eh. Balik ka na lang next Christmas. Na pero ikaw, hindi mo yun dinadamdam. No? Ang gusto mo, nakakuha ka na ng candy, maligaya ka na. But for the other people, yung mga nakakaintindi na, they're looking for cash. No? Kasi chocolate lang kayo binibigay sa bawat sa atin. Pero tayo po mga bata, katulad ng tinuro ko ni Pastora, nagiging beautiful tayo sa lahat ng bagay na binibigay sa bawat sa atin. Ito man yung malito bagay o malaki, as long as
napaka-pure ng ating pong damdamin. Sabi nga doon, mas maganda hawak maging bata eh. Kaya hindi na. Regaluhan mo ngayon ng Samsung yung anak mo. Dati bakit Samsung? Hindi iPhone. Ang bihira. iPhone. Binigyan mo na ng Samsung, iPhone pa yung hihingi. Pag binigyan mo ng yung aking anak, to God's glory, hindi na po nanghihingi ng laruan eh. Kotse na hinihingi. Magano ka bata. Imagine ko natin, medyo nagiging mamahali na ngayon yung mga regalo. Kaya nga tayo meron 50 reals eh. Pero iba nagre-reklamo. Anyway, talaga naman pong medyo maliit na value po ng 50 reals. So nangyari po, babalik po tayo, magkakaroon tayo ng problema. At the early age ng ating pong pagiging bata, naiintindihan po natin our ninong and ninang is the source of our gifts. Hindi po yung mga magulang po natin. Kaya pagdating po ng Christmas, ang hinahanap mo, ninong-ninang, hindi nanay. Diba? Asan po ninong ko? Saan ninang ko? Hindi, asan hindi nanay ko? Saan tatay ko? Kasi alam mo, ng ninong at ninang mo, ang siyang magbibigay sa bawat isa po sa atin. At naiintindihan naman po natin yan. Wala akong masama sa atin. Christmas is one essence is giving. In fact, sa Bible po, it is not only giving, but it's a sacrificial giving. The most, for me, the most highest form of giving is sacrificial. Yung bang walang-wala ka na, magbibigay ka pa. No? Papaibigay na lang yung prepare mo dito at may lalapit ang kapatid. Kapatid, di ba ako makakain eh? Wala akong pagbilihan tinapay. Nung kinapa mo dito, kapag binigay ko ito, bukas ako wala ng pagkain. Di ba? But because of the sacrificial giving, because of the love, tinutuon din pa yung binibigay mo. Pag sinabi, baka naman wala ka ng pera, kapatid, binigay mo sa akin 500. Di, marami pa dito sa kabila, pero wala ka ng pera. That is a sacrificial gift. Ito ginawa kasi ng ating Panginoon during that time. No? When we are the enemy of God, we are not friends, we are not children, but we are enemy of God. At hindi lang tayo basta enemy ng ating pong Panginoon during that time. Kinasusuklaman po tayo ng ating pong Diyos, hindi dahil persa tayo o yung tao, kundi dahil sa kasalanan ginagawa po natin. Napakadami po natin kasalanan. To the extent na lagi po tayo nagbibigay po ng hurt and pain sa ating pong Diyos. To the extent na sagad na yung kasalanan po natin sa ating pong Diyos. That's the time na isip na ating Panginoon magbigay ng ilan. It's not only giving an ordinary or regular gift. Kung saan na tinatanong ko, Lord, bakit kaya kailangan ng pagbigay o ng Panginoon? Sa inyo naman kami nagkasala. Why should forgive us without offering your son? No? Pwede naman siguro yun. Total, kung saan ka nagkasala, siya rin nagpapatawad sa'yo. Pwede naman yun, sabihin lang sa'yo ng Diyos naman, pinapatawad na kita. But He wanted you to feel how much He loved each every one of us. Kung pagkasabi ko lang na pinatawad na kita, hindi mo, wala bang bearing, walang bigat, walang gravity, pag-ibig. So in order for you to feel how much I love you, even though you hate me, ibibigay ko the rest of which is my son, my only begotten son. Kaya nga wala tayo hihingi pa sa Diyos eh. Kung magkasano kung hihingi sa atin pa, ano pa yung gusto mo ibigay ko sa iyo? I already give you what is my best na pag-aari ko. Just to feel each and one of us kung kaya tayo kamahal ng ating Panginoon. So let us continue sa ating pong message. Sino po rito nakakalala sa three wise men? Napaka-famous men every Christmas. Sometimes they call it Magi. Matawagin po sila Magi. Sila po yung nag-travel from the east, going to Jerusalem, just to offer yung kanila pong gifts. Sometimes, or mostly, ay nakikita natin yung pagbibigay lang ng gifts ng Magi o ng three wise men. Doon lang natatapos yung kwento po ng Christmas. But let me highlight before the giving kung anong ginawa po nito mga Magi na ito. They said that the Magi are called also the kings. They are the prominent people in their country. Pag sinabi mo prominent, ito yung mga sikat na mga tao. Ito yung mga well-known. Ito yung mga matatalino. Pag mayroon kayong dispute among the society, yung po mga Magi ang siya pong nagsusol para sa inyo. You trusted them. Hindi na po ito kings, ito po yung mga nahihiyamang tao. They are very rich person.
Then one day, they read in their books that there is a king, King of Kings and Lord of Lords, na ipanganak. And they started to travel from east going to Jerusalem. You know how many kilometers from east? Kasi pag tinignan niyo po yung old map, yung pong east, most probably is part of Syria, but mostly, ito po ay part po ito ng yung pong Nebuchadnezzar, Babylon. And Babylon is a very, very rich and famous country. So, most probably, bagaman hindi binanggit ko ng Biblia, na sila pinanggaling sa Babylon, but from east, going to Jerusalem, is around 1,150 kilometers. It is more than Jeddah, from Riyadh to Jeddah. Jeddah is almost 1,000 kilometers. And then traveling by chariot. If you are a rich person, if you are a prominent person, if you have yung alalay na gumagawa sa iyo, why should I bother to travel by 1,150 kilometers just to give my gift? Right? It makes sense. Utusan mo yung mga alalay mo, utusan mo mga katulong mo, pumunta ka sa may star. Patawag mo doon sa David Star. Doon matatagpo may bata, ibigay mo itong regalo ka sa kanya. Why the gift na pagbibigay is more make it personal. Ano yung meron? Doon sa panganganak, bakit kinakalang tala? Puntahan ko talaga personally at ako mismo mag-aabot sa kanya. What is so much important for that baby? No? So they travel, most probably, hindi po bilanggit ko ng Biblia, but most probably 2.5 months. Kasi according to the book of Ezra, when the king of Lebanon came of Babylon, inalaw po siya bumalik po ng Jerusalem. They travel 4 months by walking. Sila Ezra. So ito, since naka-chariot ito, bawasan na lang po natin ng 1 kalahating buwan. So most probably 2.5 months just to reach Jerusalem. And during every day and every night, these people, they're not sleeping in the hotel. Napag sila, hotel, tulog, may pera, bayan ako. No, they're sleeping on the street. Kung saan sila abutan ng gabi, doon sila natutulog. Mayayamang tao na nagtyaga na matulog, lamukin, at abutin ng gabi, at abutin ng lamig sa disyerto, just only to see the King of Kings and the Lord of Lords. Yun yung kanyang pinaka-passion po nila. So, how many months sila nag-travel in order to reach that place? No? At titignan po natin, when you read the book of Matthew, kung saan inilagay po di account po doon, hindi sinabi po doon that after they give the gift, they stayed for so many days. Hindi po sinabing ganon. Wala po sinabi. Ang sabi po doon is just that they lay down the gifts, they praise the child, and left. So maaaring hindi pa nagtagal ng 15 seconds, so maaaring hindi nagtagal ng 1 minute. Again, they will travel 2.5 months going to their country. But you know why? You know what happened when they give the gifts? They are full of joy. Those tiredness, those sleepless night, those pain na naranasan ko na during travel, hindi po nila ininda po ito. Pagkos anong ginawa po nila, while they're going home, they are full of joy. Ang sabi po ng Biblia. At hindi lang po yan. Ang regalo po nila tatlo, sino po nakakala ng 3 gifts na binigay po ng 3 wise men? Gold, myrrh, and frankincense. Tatlo po yan. Na during that time, when you go to the part of Lord, there are the most precious and important gifts. Yung po binilekta po nila. What is my intention, or what is my point by sharing these things? Alam niyo, darating po yung birthday ko ng ating Panginoon. The question is, ano na bang pinaka-the best ang niregalo mo sa ating Panginoon? Let us remember, how many Christmas that passed in your life, ano na bang binigay mo sa Kanya? O patuloy-patuloy pa rin ang ating Lord ang nagbibigay sa bawat Christ natin. Saka nakakita na yung birthday celebration ay nagbibigay. And during his birthday celebration, siya yung tinutulak natin doon sa tabi. Siya yung pinupush natin aside. Na supposed to be is the VIP, this celebration.
No? Pero nangyayari, why? Nagkita kayo din sa simbahan, during Christmas, maligaya kayo, nag-exchange gift kayo, nagkumain po tayo, at nagkwentuhan tayo, napakadami natin. Pero yung birthday celebrant mismo, na nakaupo doon sa gilid, na tinulak po natin unknowingly, is hindi niya maramdaman yung pong presence ng bawat sa po sa atin. Nagbibigay po tayo ng regalo sa ating Panginoon. Natipid pa. Yung mga leftover po natin. Yung leftover na oras po ninyo. Free ako yung Friday. Tsaka parang ang pilit ko, boring ako eh. Magsisimba ako. Leftover. No? Pagkati sa music ministry, I'll give you an example sa general. No? Tutugtog ba ako? Ay, hindi. May overtime ko sa Friday. Hindi man pala ako tutugtog eh. Leftover. Kung anong tira sa'yo, yun ang ibinibigay mo sa ating Panginoon. Kung ano yung hindi mo kailangan, yun ang ibinibigay mo sa ating Panginoon. God is keep on calling us to become a minister. No? Kitawag tayo ng ating Panginoon to become a minister. Anong ginagawa po natin? Tsaka na, pagka-free na ako. Marami pa akong overtime, marami pa akong trabaho, marami akong sinusuportahan. Bisa lang ang feeling natin, tamad akong gumising ng Friday, naantok ako eh. Pag ginananak mamaya, after ng mga 5 minutes na power nap, at nagising ako maganda na, okay na, sisipa na ako. Left over. But look at these 3 wise men. No? It is not only the physical gifts that they give. They can even lay down their lives for the King of Kings and the Lord of Lords. Isn't it that our Lord is deserved? Yes. What is best in our life? It is not too late. Napakarami na po natin Christmas na dinaanan. Yung aming pong anak sa Pilipinas, gusto na maligaya sila. So we wanted them to spend together. Kasi magkalayo ng presence sa Maynila. At ang desire po namin asawa ay to spend their Christmas with the Lord. Meron tayo mga lakad sa Christmas. Hindi lang po ngayon. Sa darating na December 20, maaari meron tayong party. Ang akin lang po pag-isap sana, one night, paisip natin ating Panginoon. Inak lang sabi sa Lord, thank you very much. Thank you very much for your birth. Because of your birth, I have eternal life, I have a joy. Kala kasi natin yung joy na nakukuha natin sa mundo. Kala natin ito yung binibigay, kala natin nakukuha natin. Kala natin ito nakapag-satisfy sa bawat sa atin. Any joy that comes from the word, come from your friend, it is a temporal. Temporal lang po yan. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, Diyos sa sinabi sa muli, that He is the Prince of Peace. Because no one can give us the eternal peace except the Lord Jesus Christ. Amen. I already surrendered my life to the Lord Jesus Christ. But I'm still asking, Lord, what is the best that I can give more? This Christmas, what is the best that I can share more para ko sa iyo? Maybe your family, it is your best for you. Right? The question is, are you willing to give up your family for the Lord Jesus Christ? The Bible declared that whoever lost his family shall gain more. Yes. Sapagkat ang Lord mismo nag-establish sa bawat sa atin. Maaaring trabaho po natin, mahal natin. We cannot surrender. Why? Every time that someone is asking for us for the overtime on extra, even Friday, kinagamit po natin po yan. Lastly po, ano po namin po napag-uusapan, si Pastor George po, nakilang po sila ng isa pong project manager. Kapag sabi sa akin, Pastor George, sana pa daw siya doon sa South Quezon. Sabi ko doon din po South Quezon, I can look for my friend because meron kami organization dito sa yan. So immediately I call my friend. I told them, kapatid, he's also a born-again Christian. He's well-known sa BICE. Sabi ko sa kanya, yung kaibigan ko, yung pastor namin naghahanap ng EPC, na project manager. Sabi niya, so sinasa niya yung meaning ng EPC at kung yung pinaka-requirement. At sabi ni Pastor, malaki po ibibigay na sigurado malaki yung company po niyo.
So, nung binasa ko ng kaibigan ko, immediately he called me. Sabi niya, Brad, sabi niya naman, bakit ka pong naghanap ng ibang tao? Nabasa ko naman yung requirement nila na bilang project management. Nasa sa'yo na lahat yan. Sabi niya naman, you can apply. Sabi niya sa akin gano'n, bakit ka pa maghanap? Then I read what is EPC. So I'm sure that they will look for certificate. No, project management, primavera, etc. etc. Now, nag-flashback ulit yung akin pong nakaraang buhay. Hindi ko sinasabi ng aking kaibigan, if you just only join with us every Friday, may mga seminars kami, primavera, management, staff, and so on and so forth, napakakapapas yung diploma certificate mo pag hindi na kumasa sa kwarto mo kung nag-join ka lang sa amin o araw pa. Sabi ko, yeah, you're right. Sabi sa inyo, Brad, you are right. Absolutely correct. At siguro kung yung hinahanap ng pastor ninyo, napakadali mong tapalan ng mga certificate na nakuha po nyo. Tama din po kayo. But my question is, if I lost those Friday because of the certificate, nasaan na kaya ako ngayon? Katagpo ko kaya yung tawag ng ating Panginoon sa God-pray natin. So sometimes lang tayo nami-mistruck mo tayo. We're thinking that these things are most important. Katulad na nangyari sa akin, kung iisipin ko lang po tama, kung gagamitin ko lang yung aking sarili, mali yung decision ko. That not to attend mga seminars. And sometimes, siguro maintindihan ako ng pastor kung magliliban ako ng every Friday. Siguro sabihin ng pastor, yes, maintindihan kita sa seminar yan. But my question is, do you think the Lord Jesus Christ will understand? Right? Kasabihin ng sa'yo, Lord, hindi ba kasapat na lang yung binibigay ko sa iyo? You have a great family. You have a healthy life. You have the joy that the world that cannot give. Ano pa yung napakapatid? Diba? Yung extra money? Sabi nyo, hindi ba yung enjoy natin, hindi naman nakalatay sa pananalapian. Yun lang makaranas ka ng pag-isip mo, wala akong problema, nakangiti ka, yung family there, and may mga kaibigan ka sumusuport sa'yo. That's blessing sa ating pong Panginoon. Marami tayo sa buhay po natin na hindi po nagiging priority ang ating pong Panginoon. Hindi po siya nabibigyan ng the best na gift. I remember when King David, kinausap ng ating Panginoon, sabi niya, you go to the place of, si Aruna. Pumunta ka kay Aruna, meron siyang treadmill, at gawin mo itong bahay sa bahay mo. Immediately David went to Aruna. Sabi niya, Aruna, God spoke to me that your treadmill ay gagawin kong bahay ng ating sambahan natin. How much you charge me? Sapagkat si Aruna po may takot sa Diyos at alam niya si King David, ang sabi niya, it's mine, I'll give it free for the Lord. Sabi ko na lang. And anyway, you are a righteous king. So gawin mo kung ano gusto mo, sabi po na Aruna. Pero ito sinabi po ni David. At I hope na sana ganito rin po sabihin po natin. In verse 24, in chapter 24, 2 Samuel chapter 24, verse 24, David said, after na in-offer po ng libre, ang sabi ni David, I will not sacrifice to the Lord my God and burnt offering without cost me nothing. If I need to give you my whole treasure, my whole wealth, I will give it to you. Just only to worship God. Hindi ako magsasama sa atin, Panginoon, at cost me nothing. Pero sa atin, ang nangyayari nga po, leftover, tira, ang binibigay po natin, yung oras natin, yung talent po natin, yung lahat ng aspect natin buhay. And even we cannot surrender our life to Him completely. Pero sa David po, I will give you everything. Because I would like to see my God kung gaano siya ka-importante above all my possessions. Yun po sabi po ni David. Can you say also that I can give you everything, Lord? Just to make you smile, just to make you, yung kung ating pong joy. And what is the best for me to serve? Sabi po doon, no? If your family or loved one is the best for you,
give it to our Lord Jesus Christ, and He will multiply it. If your job is important for you, surrender it to Him. Isuko mo sa Kanya. And if your time is precious, let God schedule your time. Ako po, recently, habol ako ng oras. No, I don't believe si Pastor Joseph din po yun. At alam ng aking asawa po yan. No, hinahabol ko po yung oras lagi. Nauubusan ako. Kada lang po sa gabi, pag matutulog na kami, sasabihin ko sa sarili, bihira, kulang na naman oras. Kasi hindi ko pa natapos yung aking pupil tinatapos. So, may backlog ako kinabukasan, may panibagong trabaho, backlog na naman, backlog. Kaya minsan nabibigyan ako, pambihira ito, sana na 48 hours per 10 oras, para mahabol ko. That is the wrong attitude. 24 hours a day is enough for us. The only problem is that we don't know how to give it to the Lord Jesus Christ, yung ating full time. Inahawakan po natin yung ating full time as if it is belong to us. Huwag tayo maglaro sa oras. One day, aabutan po tayo ng oras. All of us, definitely. Kaya huwag po natin gamitin ang oras na bilang master po natin. Hinahabol natin kung saan po. Hayaan natin ang Panginoon ang mag-schedule ng oras po natin. Natapos ang araw, hindi mo natapos ang trabaho. Lord, thank you very much. At tatapos ang araw, nakasasama ko po kayo. That's the most important. Again, is a reminder to each and one of us. This coming Friday, no, December 25, let us make and schedule an appointment to the Lord. Just a simple prayer. Lord, birthday mo na naman kinabukasan o birthday mo na yan. Ano ba yung gusto mong ibigay ko sa the best? Yung sacrificial offering ko sa iyo. And I do believe God knows kung anong gusto niyang hihingi sa bawat sa puso natin. If it is your burden na matagal mo nang kaladala sa problema mo, give it to Him. If it is forgiving, kung meron po kayo hindi ko napapatawad, because malaki pagkakasala sa inyo. God is asking, bigay mo sa akin at ng puso ko. At kung meron pa kong tampon, matagal na rin na nangyari, hindi may bigay. This time, this coming Christmas, ibigay mo bilang regalo sa ating Panginoon. Everything that make your life difficult, ibigay po natin sa ating Panginoon. And definitely, the Lord will bless us this Christmas. Merry Christmas po and now let us pray. Pero salamat muli Panginoon sa mga nito. Hindi i-remind mo bawat sa atin. That this coming December 25, it is your birthday. Ngayon pala ang Panginoon ay nilinaw mo na sa bawat sa atin. Tama po yung nabanggit kanina. Hindi lang po ito mga kaliturin o even myself. No, na-abstract po kami about the meaning of Christmas. Sabi ka Panginoon, you are the reason for the season. Nawawala po kami doon. We are trying to rush everything to make our family na abundant, to make our family happy sa darating pong Christmas. But we forget that we should want to be happy first of all. At yung po Panginoon gagawin namin. Iko-correct po namin yung aming pong celebration. Na bagamat nandun pa rin yung celebration ng mga kaibigan, but this time, kaya mo na ikaw muna mapakinggan mo namin. Ikaw muna ang batiin namin ng happy birthday sa iyong pong karawan. Salamat Panginoon, pagpalain mo Lord yung aming pong mga gagawin pa. The rest ng aming pong activities, Father God, yung aming pong pag-exchange gift, yung aming pong fellowship, yung aming pong kainan, at lahat pa ng activities, even yung mga games na gagawin po namin, lahat po ito, Father God, sapagkat ikaw nagsabi sa Colossians chapter 3, verse 23, that everything we do it heartily to the Lord in order to give Him the glory, the honor, and adoration. Samahan po kami sa pamagitan po ng Banal na Espiritu. Salamat, Father God. Ito po dalangin namin sa iyo po papuri, pagsagbat, paglawala natin,